Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagtatae o diarrhea. Ating aalamin kung ano-ano nga ba ang mga dahilan ng pagdanas natin ng diarrhea. Pangalawa, ano-ano ang mga home remedy laban sa diarrhea. Atin ding aalamin kung paano nga ba tayo matutulungan ng probiotics at loperamide upang maibsan ang sintomas ng diarrhea. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ikaw ba'y nakakaranas ng pagtatae ng higit sa 3 beses sa isang araw? Kung saan ang iyong pupo ay basa na animoy may kasamang tubig? Nararanasan din ang pagsusuka at pananakit ng tiyan na para bagang hindi mo mapigilang matae? Iyan ang mga sintomas ng diarrhea. Ang diarrhea ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang ating intestine ay bumababa ang kakayanan nitong i-reabsorb ang mga fluid na kailangan ng ating katawan. O dili kaya, ang digestive tract ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa normal kaya hindi na-absorb sa small intestine at large intestine ang mga nutrients at fluids na kailangan ng ating katawan at nasasama ito sa ating dumi. Ang mga pangyayaring ito ang mga dahilan kung bakit nananatiling basa ang pupo kaysa sa normal na tigas nito. Upang mas lalo niyong maintindihan, ito ang normal na nangyayari sa katawan ng tao habang tayo ay kumakain. Ang pagkaing pumapasok sa ating tiyan ay binibreakdown ng ating tiyan upang maging chyme na kung saan nagiging semi-fluid mass ito o may part na solid at may part na liquid. Sa ating small intestine, nami-mix ang intestinal juices na tumutulong upang maabsorb ang mga nutrients na ating kailangan. Sa large intestine naman, nangyayari ang pag-reabsorb ng fluid, tubig at electrolyte pabalik sa ating katawan. Ang mga parts na hindi natunaw at nananatiling buo ay nagiging pupo at nailalabas natin sa ating puwetan. Kung tayo ay nagdaranas ng diarrhea, maaaring nagiging mabilis ang movement ng ating digestive tract, kaya hindi nare-reabsorb ang mga tubig, fluids at electrolytes sa ating large intestine. Kaya ang pupo ay nananatiling basa. May 3 uri ang diarrhea, ang acute diarrhea, ang persistent diarrhea at ang chronic diarrhea. Ang acute at persistent diarrhea lamang ang ating tatalakayin sa video na ito, sapagkat ang chronic diarrhea ay kadalasang komplikasyon lamang ng iba pang underlying na sakit tulad ng celiac disease, Crohn's disease at irritable bowel syndrome. Ang acute diarrhea ay ang pagtatae na kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 2 araw, na gumagaling naman kahit hindi ka magpadoktor. Ang persistent diarrhea naman ay ang pagtatae na tumatagal ng 2 linggo hanggang 4 na linggo. Ang mga dahilan ng pagdanas ng diarrhea ay ang mga sumusunod. Una, impeksyon. May mga virus, bakterya at parasites na maaaring magdulot ng diarrhea tulad ng rotavirus, norovirus, adenovirus, E. coli, Staphylococcus aureus at iba pa. Kadalasan itong nararanasan kapag tayo ay nakakakain o nakakainom ng mga kontaminadong pagkain at inumin na may lamang bakterya at virus na aking nabanggit. Maaari ding magdulot ng diarrhea ang pagkain na nagdudulot ng allergy o mga pagkaing may mali sa pagluto na maaaring magdulot ng food poisoning. Ilan pa sa mga dahilan na nagdudulot ng diarrhea ay ang stress, anxiety, menstruation, at posibleng komplikasyon ng pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics, cancer drugs at laxative na nagdudulot din ng pagtatae. Kung ang pagtatae ay tumatagal lamang ng 2 araw o ang tinatawag na acute diarrhea, kahit hindi na magpa-check up sa doktor, ay kusa lamang itong gagaling.
Siguraduhin lamang na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Maaari ding uminom ng mga oral rehydration juices tulad ng Hydrate at iba pa upang maibalik ang mga electrolyte na nasama sa pupo. Ito pa ang ilan sa mga home remedy para maibsan ang sintomas ng diarrhea. Iwasan ang mga pagkaing nagdudulot ng diarrhea upang maibsan kaagad ang sintomas nito. Iwasan din ang mga fruit juice, sugary drinks, kape, at alcohol dahil nagpapalala ito ng sintomas ng diarrhea. Isa ding solusyon ang pag-inom ng mga over-the-counter na gamot laban sa diarrhea tulad ng loperamide at probiotics. Ito ang paraan kung paano ang tamang pag-inom ng mga gamot na ito. Una, probiotics. Ang probiotics supplement tulad ng Ursiflora at iba pang brands ay naglalaman ng buhay na good bacteria tulad ng Lactobacillus, Bifidobacterium at Streptococcus thermophilus. Ang mga bakterya na ito ay matatagpuan din sa ating gut area, kasabay na namumuhay sa mga bad bacteria sa ating tiyan. Napaka-importante na ma-maintain ang normal na dami ng good bacteria at bad bacteria upang mapanatiling normal ang functions ng ating tiyan. Subalit, kung tayo ay may diarrhea, maaaring na-disrupt ang normal gut flora. Kaya mainam na mag-supplement ng probiotics upang maibalik ang normal na dami ng good bacteria sa ating gut. Ang pag-supplement ng probiotics ay tumutulong upang mapanatiling normal ang gut functions at digestion. Kaya naiiwasan at naiibsan ang sintomas ng diarrhea. Ito ang mga probiotic supplement na available sa market. Ang tamang pag-inom ng mga ito ay, kung ikaw ay 18 years old pataas, maaari kang uminom ng 2 hanggang 3 bottles sa isang araw. Tandaan lamang na every 3 to 4 hours ang pagitan ng pag-inom ng bawat bottles. Kung ang anak mo naman ay hanggang 11 years old, maaari siyang painumin ng 1 hanggang 2 bottles sa loob ng isang araw. Tandaan na every 3 to 4 hours ang pagitan ng pag-inom ng bawat bottles. Ang probiotics ay pwedeng inumin ng diretsyo mula sa bote nito. Ngunit, kung gustong iwasan ang aftertaste, ang probiotics ay pwede ding i-mix sa mga sweetened juice, gatas at tea. Pangalawa, loperamide. Ang loperamide ay isang anti-propulsive drug o isang gamot laban sa diarrhea. Isa itong anti-motility na gamot na kung saan pinapabagal nito ang galaw ng ating digestive tract upang mabigyan ng time ang large intestine na i-reabsorb ang tubig, fluids at electrolyte, na ang epekto ay muling pagtigas ng pupo. Ang mga brands ng loperamide sa market ay Imodium, Diatabs at iba pa. Ito ang tamang pag-inom ng loperamide laban sa diarrhea. Kung ikaw ay isang adult, ipagsabay inumin ang 2 kapsul ng 2 mg loperamide as initial dose. Meaning, sa unang pag-inom ng loperamide ay kailangang 2 kapsul ang inumin. Kung ang pupo mo ay nananatiling basa kahit uminom ka na ng 2 kapsul as initial dose, uminom ng isa pang karagdagang kapsul hanggang ang pupo ay nananatiling basa. Ngunit, kung pagkatapos mong uminom ng initial dose at ang pupo mo ay bumalik na sa normal na tigas nito, hindi na kailangang dagdagan pa ng pag-inom ng isa pang kapsul ng loperamide. Tandaan lamang na hanggang 8 capsules o 16 mg na loperamide lamang ang pwedeng inumin sa loob ng isang araw. Kung ang anak mo naman ay 9 to 12 years old, painumin siya ng 1 kapsul as initial dose at painumin muli ng isa pang kapsul kung ang pupo ay nananatiling basa. Hanggang sa 4 na kapsul lamang ang pwedeng inumin ng mga bata sa loob ng isang araw. Habang may diarrhea, mainam ding uminom ng oral rehydration salts upang maiwasang ma-dehydrate. Ang oral rehydration salts tulad ng Hydrate ay naglalaman ng sodium, potassium at glucose, mga electrolyte na kailangan ng ating katawan na naisasama sa ating pupo tuwing tayo ay nagdaranas ng diarrhea. Kaya, napaka-importanting masupplement ito upang tayo ay hindi ma-dehydrate. Ito ang tamang pag-inom ng oral rehydration salt.
Timplahin ang isang sachet ng Hydrate sa 200 ml o isang basong tubig. Ang mga batang 10 years old pataas at adult ay painumin ng isang basong tinimplang Hydrate bawat pagkatapos ng pagpupong basa. Hanggang sa 2 litro ng tubig na may Hydrate ang pwedeng ipainom o hanggang sa 10 sachet na Hydrate ang pwedeng mainom sa loob ng isang araw. Ang mga batang 2 hanggang 9 years old naman ay painumin ng kalahating baso ng tinimplang Hydrate bawat pagkatapos ng pagpupong basa. At ang mga batang under 2 years old ay painumin ng 50 ml ng tinimplang Hydrate sa bawat pagkatapos ng pagpupong basa. Napaka-importante ang pag-inom ng oral rehydration salts habang may diarrhea upang maiwasan ang dehydration. Ngunit, kung ikaw ay isang adult at ang pagtatae ay tumatagal ng higit sa 2 araw na may kasamang lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagpupong may kasamang nana at dugo, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Pumunta na kaagad sa doktor upang mabigyan ka ng tamang gamot at antibiotics para rito. Ang mga batang nakakaranas ng kaparehong simptomas at nagtatae sa loob ng isang araw, kailangang ipakonsulta kaagad sa doktor nang maiwasan ang komplikasyon na dulot ng diarrhea. Ito pa ang ilan sa mga paraan upang maiwasan ang diarrhea. Una, palagiang maghugas ng kamay. Pangalawa, maanong maging malinis sa bahay lalo na sa pagprepara ng pagkain. At pangatlo, ang kapamilyang nagdaranas ng pagtatae ay iwasang pagpreparahin ng pagkain upang maiwasan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita,